Good day everyone, I am Baby June Sigues. So today I will presenting my report about Rule 40 to Rule 46. So this report will be cover the key points, observation, and important data that are necessary for us to understand the subject better. So I hope that through my presentation I will share my useful insight and contribute to our learning. Now let's proceed the so Rule 40, storage of firearms and ammunition. According to Section 163, maximum firearms allowed to be stored, regardless of number or location of firearms exists. To firearms shall be deposited immediately by the PSA to FEO or RCSU or the nearest police station for storage. So, maximum of 30 PA. So, dari sa section 16 ayan, ang pasabot ani, private as security agency or the PSA can only store up the 30 firearms. So, if naa sila sobra pa ani, so dapat i-surrender o dili nila ginataguan. So, dapat i-turn over jud na nila para sa taguan jud na nila or i-turn over nila sa nearest police station or sa firearms of exclusive office or sa PEO. So, kanina section kay gina-prevent nila ang misuse or overarming of PSA. So, because if ang one agency, for example, so daghan og firearms ang maka-increase the risk of abuse, so illegal use, so which is makahimo sila og mga dili maayo or dautan. Now, sa section 164, releasing and deposit firearms. So, dari kay nagapamatuod na illegal na imong gigamit nga armas, dapat naa kay valid juridical license to own and possess firearms or the LTOPF. So mao ni siya ang mga proof nga illegally allowed ka na mo gamit sa gamit ana or mugunit ana nga armas. Kay kung wala man gud na siya kinsa man ang pwede mag-angkon sa armas, so which could lead to illegal possession or misuse. So dapat kung naamoy armas sa inyo na siyang i-renew kung padulong na ma-expire ang license. So ang security service contract kay proof they need to firearms to work. So kailangan jud nila ang firearms. So, ang security that firearms are needed sa ilang trabaho. So, dili lang for private use. Next is the section 165. Dari kay naalay maximum ammunition allowed to stack. So, maximum 50 rounds ammunition per firearm. So, dari sa PCAS is only allowed to stack of 25 rounds of ammunition per firearm. So, ang nagpasabot ani daw ang private security agency kay makapalit sila og 50 bullets per gun. So, but can only keep 25 bullets per gun in storage. So, ang mga wala pa nang ginagamit na bala, so dapat ibutang nila sa PSA vault and dapat properly reported. So, like puntahay ang PSA naa sila 10 ka guns. So, makapalit lang sila og 500 bullets total. So, 10 times 50. So, unya, i-keep nila ang 250 bullets in storage. So, like 10 times 25. So, diri sa section 166, ammunition to issue to guards. So, maximum ammunition issued to security personnel. So, diri kay the remaining 25 maximum rounds. So, and then provided the 50 rounds may be issued by PSA to deploy a mine security guards, power plant security guards, and armored vehicle crew. So, PSA, PA, critical. So, diri kay normally guards so can only by issue 25 bullets per gun. So, diba in special high risk sa mga trabaho like power plants, armor trucks, and etc. So, ang guards kay pwede issuehan og 50 bullets per gun if approved siya sa SOSHA. So, kay kung manggod sila sa critical areas like sa mga power plants, armor vehicles, o vital installation, so, pwede sila hatagan og 50 ka bullets. So, kay naamay kanang posibilidad nga nadlukon or naay mo armed attack sa ilaha nga nga high risk. So, mao nang kinahanglan mas daghan ang bala para mas ready sila og in kaso kailangan i-defend ang ilang lugar kung naay kalit nga incident or naay mo
atake sila ha. So diri sa section 167 sa vault requirements, so diri a PSA possessing and knowing firearms and ammunition shall be provided for. So diri daw ang vault must be follow official safety standard by the SOSHA. So dapat ligon og secure nga vault ang gisunod sa standard na giset sa SOSHA. Og ang SUAB para aron masiguro ang mga armas o bala na safe sila sa storage. So dili delikado nga makawat or magamit dayon sa lain. So example ana, usa ka agency nga nagbutang og metal vault nga naay double lock og CCTV. So aron ibutang ang sil og balag, so gi-inspect kani sa SOSHA, so og gi-approve kay pasado sila sa ilahang standard. So now let's proceed the section 168 data sharing. So data sharing regarding juridical firearm information. So information about firearms allowed by PSA will be shared between FEO and SOSHA for proper monitoring. So dapat gyud na mag-share sila og data bahin sa firearms na gitag-iya sa mga security agency. So ang importante ni siya aron ang records para malikayan ang pag-abuso o pagkawala sa mga armas nang walay hinungdan. So dapat mag-share jud dapat og data bahin sa firearms. So now let's see that's all sa rule 40. So now let's see the rule 41. So diri sa rule 41, inventory and inspection of firearms. So sa section 169, submission of inventory list of FEOs, SOSHA shall be furnished a copy of firearms inventory list of FEO and a quarterly base. So according sa section 169 are also known as a submission of inventory list of FEO or firearms of exclusive office. So diri kay ginastate ang isa ka individual most importantly licensed firearms dealer or mga security agency known as a SOSHA. If SOSHA so is gina-require na masubmit o copy sa ilahang firearms, so inventory sa FEO every quarter or every 3 months. So this is to ensure nga ang mga firearms daw kay naa sa mga firearms dealer or a security agency is legal. So dapat gina-ensure jud nila nga ang firearms is naa sa mga firearms dealer so or security agency, so legal sila. So diri sa section 170 also required for inspection of firearms. So diri naman sa section 170 are also known as a letter order required for inspection of firearms. So diri kag gina-state nila na if ang team headed by PCO or the Police Commission Officer mag-conduct gihapon og inspection, so kailangan na naa na sila letter order before doing inspection. So it is important to have a letter or order before examining records and inventories of firearms and ammunition to ensure nga ang gipahibalo nila ang inspection is approved by the authorized representative such as PNP. So dili pwede na magpatakara sila og conduct og inspection without approval of the authorized representative to ensure that the rights of the owner para dili sila makasuhan o trespassing. So dapat jud na mga silag letter bago nila mag-inspect ito. So additionally, so when doing this inspection, so dapat conducted during reasonable office hours. So dili pud pwede na mag-inspect ang officer o usa ka firearms dealer or isa ka security agency na wala sila duty. So diri pud sa section 171 are also known as
inspection report. So a copy of inspection report shall be provided to the license of PSTA, PSA, CGF, and GSF within 5 working days from the date of inspection. So diri sa section 171 are also known as inspection report. So gina-state diri nga ang inspection team kay dapat maka-provide jud sila og copy sa ilahang inspection report sa license sa PSTA, PSA, ug CGF and GSF. So mao na sila mga naga-define and regulate sa various entities within the country private security sector. So let's go back to the topic. So ang inspection team daw kay gina-required to comply their inspection report within a 5 working days. So gikan sa ilahang date na ilahang gikandak nga inspection. So however, if naay makita nga kahinahinala dito na ikaw isa ka security, so dapat maging alerto ka. So during the inspection nag-state dito sa inspection report. So the PSTA and PSA and CGF and GSF kay kinahanglan maghatag og another 10 working days sa inspection team para ma-comply ang ilang report or new findings, but so dili na sila pwede extend. But so diri sa section 172 naman, also known as a non-compliance on findings of inspection. So diri kay gina-outline ang mga consequence if the inspection team kay dili comply sa ilahang findings or recommendation about sa ilahang conduct nga inspection. So within the given period of compliance, so if na inspection team wasn't able to comply sa ilahang inspection report, so pwede na deny ang ilang application or worst case scenario. So ang suspension is of its license to own possess firearms or LTO or LTPF. So there is a last Rule 41 sa the Section 173 are also known as a submission report. So diri kay gina-state nga na ang chief of PNP or their authorized representative kay naay authority to require the PSTA, PSA, CGF, and the GSF to submit monthly and quarterly and or annual reports such as inventory of firearms and ammunition. So if the inspection team is required to comply with their inspection report to the PSTA, PSA, CGF, and the GSF. So ang PSTA, PSA, and CGF and GSF are also required to comply with their monthly, quarterly, and or manual reports sa chief of PNP or their authorized representative. Now, let's discuss the next rule. 42, confiscate of firearms. So, diri sa section 174 grounds of confiscation of firearms. So, mao ni ang mga basic nga rason nga ano pwede maka-confiscate o ma-confiscahan o firearms ang gina-possess nga mga license PSTA o mga PSA o CGF o GSF. So, naa sila tulo ka instances nga pwede sila makuhaan o firearms. So, first is the expired LTOFP or license to own possess firearms. So, or katong mga walay LTOFP. So, ang sample ani isa ka security guard nga nagdala-dala og pusil pero wala day update sa iyang LTOFP or silang license to own and possess firearms. So, sukad pa atong last year. So, pwede na confiscate dayon. So, kaning expired of unregistered firearms, example ana, kay ni gamit ang isa ka security guard sila gamit sa shotgun sa agency. So, kung wala pa rehistro, balik human atong expired ang registration. So, pwede gapon na i-confiscate. So, diri sa ikatulo, firearms with temper, rated and obliterated serial number. So, example ni, isa ka handgun nga rifle of ang serial numbers. So, aron dili matrace, automatic, i-confiscate dayon. So, diri sa section 175, other instance for confiscate of firearms. So, gawa sa section 174, napay ubang sitwasyon na dili pwede
ma-confiscate ang mga firearms. So, or pwede ma-confiscate ang firearms. So the number 1 is when the firearm is about to use in the commission of crime. So, kung ang pusil daw hapit na gamiton sa krimen, like example, ang isa ka guard nag intercept na mo aim o pusil sa isa ka tawo, na klaro nagud kayo hapit na niya pusilon. So, kailangan gapon na i-confiscate. So, diri sa number 2, with the firearms actually being used to use in the commission of crime. So, diri kung ang pusil gigamit na mismo sa krimen. So, nisakpan ang isa ka guard nga napabuto o pusil aron gamiton sa dili maayong butang or pang-hold up. So, i-confiscate gyapon na. So, diri sa ikatulo, kung ang pusil bag-o lang gigamit sa krimen. So, antahay, human shooting incident, tadakpan ang guard nga mao tong pusil na iyang gigamit. Pagpamusil og laing tao. So, pwede gihapon to paon og i-confiscate. So, diri sa ikaupat, kung ang pusil gidala-dala sa guard kay unlicensed or dili authorized ang paggamit niya. So, ang tahay, ang guard nagdala og M16 rifle, bisan handgun ra na siya, pwede ra gapon na gamiton based sa regulation. O, pwede gapon na i-confiscate kay wala man siya authorized na magdadala atong baril. So, diri sa number 5, kung ang korte na mismo magmando nga i-confiscate, like adunay court nga order nga i-turn over ang pusil tungod kay na-involved siya sa finding case, pwede ra gapon na makuha or i-confiscate na to. So, diri sa number 6, kay kung gigamit ang pusil gawas sa property, compound, or establishment nagi-servan sa agency nga walay proper authority, like ang kanang guard nga nagdala-dala sa agency nga issue, like mga shotgun. So, gidala niya shotgun sa ilang walay nga walay permit to transport. So, pwede na i-confiscate na to kay wala man siya authorized nga magdalon dito. So, there sa number 7, sa last, sa tanan nga kaso nga gihandilan dayon ipahibalo sa agency concerned and confiscate. So, like kanang gi-confiscate na nimo ang pusil sa isa ka guard. Sa ang confiscator officer kay kinahanglan mo report dayon na sa security agency kung asa gikuha ang pusil. So, mao to siya ang mga Rule 75. So, other instances for confiscate of firearms. Ta sa Rule 43 or sa K9. So, diri first, number 1 is registered K9 with proper training. So, pasabot ani kay kung ang iro kinahanglan nakirehistro o nakatrain og tarong. So, dapat na sila certificate of efficacy. So, gikan sa sosya o handler kay nakapasa na sa evaluation. Example kung ang security dog na imong gamiton sa mall, dapat nakarehistro jud siya og certified na siya na mahimo siya exclusive detector dog. So, lain san mag-adto ka dito sa mall no na wala siya training. Mag-unsa man ang ero dito, maglaglaag kuya po kayo. So, dapat jud pag adto ka dito isa ka handler ka, dapat imong dog kay naka-train siya og taro. So, dili lang kay ordinaryo nga ero ang imong dalon dito sa mall. So, next, government working dogs. Dali nagpasabot dali ang mga iro nga gigamit sa gobyerno sama sa kanang K9 sa police or sa militar, kinahanglan gihapon na siya rehistro para sa database para libre sila sa bayad o fee. So, example kay ang K9 sa PNP or sa National Police nagigamit ra sa gamit sa drug detection, kay nakarehistro na siya pero dili na sila mobayad kay exempted man. So, diri sa K9 shall be registered and issue tags sa microchip. So, diri kay kinahanglan ng iro nga nakarehistro kay tigaan og ID tags or microchip. Aron sayon ra siya mailhan kung asa siya nagiparehistro. Sa usa ka kutahay, usa ka bomb sniffing dog sa airport nga adunay microchip para kung mawala ang isa ka iro, dali ra matrace o makita ang owner. So, dahil sa number 4, transferable registration. So, ang register sa iro dili pwede lipat sa laing tag-iya. Kay ang license man para ra gyud sa original nga handler og sa iyang iro. So, tahay si Juan tag-iya ani sa security dog o gusto niya ibaligya ang iro kay Pedro.
dili man na maapil ang rehistro ana kay si Pedro man ang kinahanglan magparehistro kay bag-o siya naman ang bagong tag-iya sa isa ka ero. So dapat diri kay kinahanglan dili jud siya pwede ma-transfer. Mita siya kuan siya mag-ong parehistro silang duha. So there is number 5, the license number coding system. So ang license number adunay format nga K9-00-000. So ang duha ka zero mao na ang tuig sa pag-registration nimo. So ang kanang tulo ka zero dira mao na ang license number. So example kung ang license number kay K925015. So pasabot nga ang tuig kay 2025 mo na siya ang duha ka zero. So mo na siya ang tuig nga 2025 pag registration nimo. So kanang license number nga 01 mo na siya ang 015 mo nang license number. So dire po ta sa number 6, sa license must display a detail. So ang lisensya sa ero kinahanglan makita og importante nga impormasyon like kanang kinay identity mark, so mga ilhanan sa ero. So sa kaduha, owner's name, pangalan nimo. Ay katulo, date of license, so tong pizza nga gi-issuehan nimo. So diri sa last kay expiration date kung kanus ana human ang visa sa license. So like license card sa ero kanang identity mark, so kanang ilhanan nimo. So ang owner anak kay si Pedro. So ang date license anak katong January 10 nimo gipa license na itong ero. Itong expiration na ito kay January 10, 2026. So now, let's proceed the next rule or Rule 44, Exclusive Detector Dog and Handler Evaluation Test or EDDHET. So according to Section 179, conduct exclusive detector dog and handler evaluation test. So kani nga test is mao ni ang evaluation exclusive detector dog or EDD og handler aron makita kung proficient or maayon na ba sila o kasaligan ba sila sa pagdetect sa lain-laing klaseng exclusive orders. So ang importante nga ang tanan K9 teams or matestingan sa tanan klase baho sa exclusive, dili lang kay usa ka type nga exclusive ang ilang ma-detect, dapat daghan. So diri ang mga exclusive sense sa test sa EDD team. First is the low exclusive or the black or smokeless powder. So use di siya sa firecrackers or sa homemade bombs. So example ani kay ang isa ka EDD team kay gitest sila kung ma-detect ba siya o makadetect ba siya og black powder ginatago sa bag nga gisulod sa waiting area. Ang next ani kay ang military dynamite. So ang gina-use ani kay sa blasting o military operation. So gitaguan ang dynamite stick sa sulod sa kahon. So ang ero kinahanglan mo alert sa ilang handler. So kaning C4 or Flex X kay high powder plastic exclusive. So mo na sila katong mga mura bitaw kanang skin day mo na siya. So diri sa TNT or sa trinitropyl. So common naman na siya common military exclusive na ginagamit sa bombs or sa bomba. So ang TNT daw kay gi-distinguish sulod sa toolbox. So ang ero ana kinahanglan makabalo bisan napa na siya sa sealed nga container. Next is the primer cord. So mo itong mga use is that damit ang mga cord nga na color yellow, red, o green ba to siya, basta ka to. So ginatago ang primer cord sa drainage area. So ang ero kinahanglan gapon mo alert sa unusual sense. So sa unom ang ganing water gel kaya ginagamit siya sa industrial exclusive. So kasagaran ginagamit sa mining or sa quarry. So like kanang i-place ang water gel sa exclusive sample sa plastic jam. So ang ero kinahanglan gapon mo detect bisan layo. So diri sa number 7 sa others is ang masabot ani gawas sa mga gilista dito like katong mga lower exclusive, military dynamite, C4 or sa TNT, primer cord or dito sa water gel. Kay
pwede pa i-test ang iro sa uban pang klase exclusive nga mahimong magamit sa krimen o sa mga terrorist. So now let's proceed to section 180, weight and number exclusive. So diri kay gina-state sa rules kung pila o unsa kadako ang exclusive sample na gigamit sa test. Like maximum weight ana kay proportionate base sa daghanon sa EDD teams na ginatest. So minimum of weight 1/2 pound o katunga sa libra. So kada klase sa exclusive. So kada test area ana kinahanglan na ay minimum 2 aids of maximum 4 aids. So exclusive samples. So ang handler kay dili sugtan og unsa o pila ka exclusive ang gi-place dito So like kanang gi-test ang usa ka EDD team sa warehouse. Sa area na gi-place dito kay naay tulo ka sample like usa ka TNT 1/2 nagibutang dito, ug usa ka C4 1/2 ug usa ka primer cord nagibutang dito. So dili ingnan ang handler o pila unsa ang exclusive nagibutang dito aron makita kung unsa jud kasaligan ang iro sa pag-detect sa mga exclusive dito So now let's see to section 181, license to possess exclusive or exclusive ingredients for K9 training aids. So para mahimong legal ang paggamit sa exclusive isip training aids, so ang private security K9 training center o PSCTS kay kinahanglan magkuha og license to possess exclusive or exclusive ingredients gikan sa Firearms and Exclusive Office, so FEO. So para ma-regulate o malikayan ang mga maggamit or ma-exclusive sa illegal na pamaagi. So like usa ka K9 training center na gusto mag-train o EDD gamit ang black powder. So dili pwede sila o basta-basta mo palit og mo gamit. So kinahanglan una sila mo apply og license to possess sa FEO or sa Firearms Exclusive Office. So para maligal o ma-monitor ang ilahang training materials. So need pa nila mo apply. So diri sa section 182, there are 5 areas for testing. So first exclusive detector dog o ang EDD team kay kinahanglan at least i-test sa upat ka lugar gikan sa 5 ka possible. So mandatory areas is building, vehicle and baggage. So ang optional fourth area is mga tong open area, aircraft or watercraft. So first is building. So like atong mga opisina, terminal or warehouse. Kaduha, vehicle. So katong mga car, bus or truck. So ikatulo, baggage or katong mga malita, bag or cargo box. So ikaupat, open or perimeter. So mga parking lot or compound or field. So diri sa number 5 sa aircraft or watercraft o katong mga airplane or barko. So example ani kay ang katong EDD team nagitest sa building or sa opisina nga naay tulo ka rooms, sa vehicle, sa bus. So baggage kay naay 5 ka maleta o open area dito sa parking lot. So kung ang EDD team makapasa sa detection sa tanan, so pasabot ana pro na sila, pro na ang team nila. So next is the section 183, building including rail station, bus terminal search. So diri kay pasabot diri ang ang building search kay adunay mga rules. So minimum of 2 rooms, maximum of 4 rooms. So naay mga furniture sa sulod sa room. So only one exclusive aid pwede butang per room. Per room So naay rooms na mga walay exclusive aid para testing and consistency as a dog. So ang placement ana kay pwede gikan sa 8 feet. So 8 feet above ground level. So ang handler ana kay dili pwede mga place sa mga drawers, cabinets or mga closet. So ang iro ra ang mag-detect kung naa bagyo sulod. So para masabtan jud, so kani tigana mo example. So gitest ang EDD team sa tulo ka room So ang room number 1 na mga furniture like kato mga desk, cabinet, nagi-place ang TNT sample sa ibabaw sa cabinet na naay katas-on nga 7 feet high. So diri sa number 2 kay wala siya kana exclusive aid, so blanco siya. So diri sa number 3, room number 3 kay gi-place ang black
powder sa po sa ilalom sa lingkudanan, which is the ground level. So diri usa ka handler, so dili jud ka pwede mga bli sa mga drawer, cabinet. So kinahanglan ang imo lang partner o imong iro ora mismo ang makasense or makasimhot og mo alert ana. Kay once na makasimhot ang iro ana, mulingkod ra na sila, kundi mulingkod mo aw-aw ra na sila. So ang section dire po to sa section 184, vehicle search. So the maximum of 6 to 10 kasakyanan, 6 to 10. So any type of sakyanan, pwede pick up, bus or etc. So ang pagka-arrangements ani in a parking lot style aron accessible lang tan-awon sa vehicle. So ito mga training aids na, ito mga TNT, C4 or katong black powder. Diri one per vehicle lang ang dapat nimo butangan. So dili dapat makuha o mag-trip sa isa ka ero. So di mo ibutang sa safely hidden sa totong mga tago-tago na nakuan. So at least one training aid na ibutang sa closed engine compartment. So ang uban is na pwede nimo ibutang kay sa interior gas tank or sa sa ilalom sa sakyanan or interior of closed trunk or sa passenger compartment na nakasirado. So para dili mo malibog, sige tigaan ta example sa scenario. So sa test kay na ay 8 ka buok sakyanan nagi-park dito sa parking lot. Tapos ang sakyanan number 1 kay na ay C4 engine na nakabutang dito sa compartment. Tapos ang sa number 2 na sakyanan kay wala siya. So sa number 3 na ay TNT nagitago dito sa ilalim sa sakyanan. Sa number 4 na ay black powder nag-replace dito sa closed trunk. So sa number 5 parehas sila sa number 2, walay mga exclusive. So diri sa number 6 kay naa sila naay gibutang dito na passenger, naay gibutang dito exclusive to sa passenger compartment pero nakasirado. So diri sa 7 to 8 nga sakyanan kay optional siya na pwede na isulod or wala. So dito ang katong handler o katong team kay i-search to nila isa-isa ang sakyanan ug mo libot sila kung naa ba gyud dito ug masimhutan ba sa ero, kung naa ba dito gitago ang mga exclusive. So diri sa section 185 sa baggage search, diri sa mga baggage, hand shell or sa suitcase or backpack or etc. So naay number minimum 10 bags and maximum of 20 bags. So placement, so all training eggs, so butang nato mga exclusive dito. So dapat nasa sulod sa bag ug dili makuha-kuha dayon sa iro. So kung tahay nag-prepare og 15 ka bags sa testing area. So ang bag number 1 na isulod na exclusive. Tapos sa number 2 wala, sa number 3 black powder. So diri sa 4 to 15 nga bag, so depende na or kanang optional lang gyapon na ay wala na apoy uban blanco. So ang iro kinahanglan mo simhot sa tanan bag o mo alert sa handler kung asa naa ang mga exclusive o mga aids dito. So katong gaya sa kong giingon kanina, kung once na makasimhot sila o maka-alert kay mulingkod ra sila ug mo aw-aw ra na sila. So sa section 186 kay open or perimeter area search. So ang open perimeter area kay mao na ang mga gawas nga lugar nga mahimong testingan ang isa ka EDD team. Upat na sila ka basta na sila upat ka mahimong testingan sa EDD team area, so perimeter area. So like kanang mga exterior building, so gawas sa building katong mga entrance area. So there's sa ikaduha open field, so lapad nga lugar sama sa parking lot or sa grass field. So diri sa ikatulo wooded area or katong dito sa lugar nga daghang mga kahoy na gitanom katong sa bukid-bukid. So diri sa kaupat only outdoor area not covered above. So bisan unsa pa na open space nga dili building, vehicles or baggage. So ang training aids kay pwede na ibutang gikan sa 1 foot below ground hangtod sa 8 feet above ground level. So ang evaluator ana ang magbuot kung asa nila ipabutang ang mga exclusive. So like ang evaluator nagtago og kanang TNT sample sa 6 feet above ground sa branch sa kahoy. 6 feet above ground sa branch sa kahoy So ang usa ka 8 kay gitanom gamay sa yuta o 1 foot deep. So ang EDD team ana kay kinahanglan nila mo search o mo alert bisan asa pa nagi-place sa mga evaluator mga exclusive.
So diri sa section 187, ang aircraft or watercraft or katong mga train or bus search is ang evaluator kay pwede nila i-test ang interior or exterior sa aircraft o watercraft, bus or train ba na siya. So ang all training aids kay kinahanglan ibutang in a way nga dili makuha dayon sa iro. So first is so gitest ang EDD team sa aircraft interior. So 8 number 1. So gi-place sa overhead compartment. So nakasirado to siya. So sa 8 number 2 kay gi-place siya sa ground support equipment or sa cart. So pwede po siya sa barko na gi-place ang mga exclusive aid sa cargo hold or sa engine room area. So diri sa section 188 sa evaluation, ang isa ka K9 team evaluator ang mag-decide kung ang EDD team ba kay makapasar o ma-certified ba jud sila. So amo ni mga important rules. So ang mga certification nag-i-issue sa team, sa dog o sa handler. Kung ilisan ang handler sa iro, kung ilisan ang handler katong sa mismong iro, kay dili jud siya valid ma-previous ang certification. Kay nga naman kay lahi naman kay bag-o naman ang tag-iya sa iro. So buhat na bagong team o magbuhat na po sila og certification. Puntahay si Dog Rex. Ang handler niya kay si Officer Pedro. So certified na silang duha nga team. So human pila ka bulan gi-assign si Officer De La Cruz nga bagong handler ni Rex. So atong certification ni Rex og ni Officer Pedro dili na siya valid. Nya kinahanglan ng bagong evaluation og certification para ni Rex og ni Officer De La Cruz. Kasabot. So now, let's proceed the 189 certification. So, gi-mention din ang mga criteria o mga procedures sa pag-certify sa Exclusive Detector Dog or EDD team. So, ang number 1, mga key points number 1, passing requirement. So, ang passing requirement sa isa ka EDD team kay dili dapat ma-miss og more than one training aid sa tanan. So, kung more than 1 aid ang ma-miss, equals failure. So kinahanglan i-test sa tanan i-test sa tanan. So ma-test siya pass or fail based lang sa mga tong walay mga partial scores ha. So ikaduha ka placement or training aid. So dapat ibutang ang aid sa 30 minutes. Take note, 30 minutes ha before testing. So kung i-move ang aid sa bag-ong location, ang daan na lugar kay dili na gamiton as a testing site. So dapat 30 minutes nandiyon bago nimo ibutang dito ang kuan. So ikatulo ang evaluator of handler protocol. So bago magsugod ang handler, kinahanglan mo inform sa evaluator unsa ba ang unsa ang mga alert signal sa iyang iro. Like katong pag lingkod, barking. Dapat klaro ug obvious sa evaluator ang reaction, indication sa dog. So, ang evaluator ala kay mo briefing sa handler sa mga test data sa like boundaries, starting point, time limit, or mga etc. Diriya naman sa number 4 kay sa time limit, naaray 20 minutes maximum per phase. So, time stop kung ang handler miingon na search complete, kontahay nakita na. So, miingon dayon ang handler search complete. So, kung ni-expire na ang time, dito siya. So, diri sa number 5, confidentially, dili ka pwede magstorya-storya sa imong mga team nga nakahuman na sa test sa uban nga team nga wala pa. So like kanang nga dito gitaguan ang kuan na. So dili ka pwede magstorya-storya. So dahil sa number sa training aids kay so dili sa training aids preferably recent manufacture o maka-separate contains mga containers. So responsibilidad jud sa isa ka EDD team nga mag-undergo og test o mo provide sa training aids. So scenario ana kay na ang EDD team kay gitest sa vehicle search 8 ka vehicles. So ang ero makadetect og 3 out of 4 exclusive pero ma-miss niya ang usa, pass ta siya kay isa lamang ka-miss. So kung duha ka exclusive ang ma-miss, automatic ma-failed o kinahanglan mo balik sa tanan all phases. So balik na po sila sa kung unsa tong pinakauna hangtod sa pinakalas. So balik na dapat jud makuha tanan sa. So diri section 190 evaluation of certificate. So gi-mention din ang validity of maintenance of requirements sa certification. So ang evaluation sa certificate kay valid ra siya gikan
bayad siya siya sa 6 months gikan sa date of test. Take note, 6 months gikan sa date of test. So dili pasabot nga certified na. So wala na training. So ang routine training ana kay kinahanglan gihapon para ma-maintain o ma-enhance ang capability sa isa ka team. So like katong tahay si K9 Rex o si Handler Pedro, Officer Pedro kay na-certify katong January 1. So ang ilang certificate valid ana kay hantod ra sa June 30. So bisan pag certified na sila, kinahanglan gapon ka moagi o mag regular training session para dili ma-compromise ang inyong skills. Next is sa section 191, stewards. So stewards ay mao na mga personel na mutabang sa evaluator or aron efficient o mapaspas ang EDD certification process. So naay duha ka klase na stewards ang gigamit. So field stewards, so kana siya na detect ang EDD team sa staging area. So gina-ensure ang sunod na team na ready na sila para sa testing. So i-check tayo ang mga equipment, logistic or mga bug, vehicles, exclusive or mga aids placement. So gina-work under evaluator superior and control dayon. So like kana a field steward kay nagaguide sa team A atong sa dog o sa handler. So padulong sa test area. So samtang nagatest ang team A, gina-prepared na sa field steward ang team B aron wala na delay. So diri sa ikaduha sa test steward kay naga-work under evaluator. So gina-detect instruction. So magsugod na sa unsay specific task na gi-assign sila like mga timing recording, securing the test site. So like ang steward na kalisugod sa evaluator nga ilag ang oras, ang result kung pila ang ka-exclusive ang na-detect sa iro. So now let's proceed to the rule on next 3 sa rule on efficiency. So no necessary delays from either a steward or EDD team. So dili kay dili pwede maglangan-langan ka dito sabi yung steward sa pag-guide sa next team kay kinahanglan tuloy-tuloy lang jud na siya para madali ang proseso. So diri sa evaluator, steward or judge. So in case ang evaluator kay pwede na pud mo serve as steward o sabay sa judge. So kung gamay ra ang mga personnel na niadto dito, so ang evaluator na mismo ang mag direct sa team o siya pud ba ang nag-judge siya pud ang nag-judge sa performance. So now let's proceed. So mura to siya ang sulod sa Rule 44 Exclusive Detector Dog and Handler Evaluation Test or EDD-HET. Rule 45. So according to section 192, the test requirements, so first is a handler shall not carry with them during the test or any training aids that are contaminated with any other substance, only sterile rewards or toys or to be used. So pasabot ani kay dili ka pwede magdala og handler og mga training aids like toys, rewards, etc. So ang hugaw or na mga lain substance so kinahanglan limpyo og naka-sterilize sila. So kung tahay kung ang bola na gigamit sa kairo nga naay baho sa pagkaon or chemical, so dili na siya pwede gamiton sa test kay ang test is organize sa PSA, CGF or GSF. So ang pwede mo approve o mulimpyo nga so ang pwede mo provide og limpyo nga bola or toy. Number 4 kay ang handler shall not notify steward at the time of occurrence or immediately after the test or phase that the protest may be entertained the lodge. So steward may not it. So pasabot kay kung wala kay reklamo ang handler, so mag-protest or kinahanglanon dayon ay pahibalo sa steward during or after sa test para ma-record. So kung ang handler makakita og unfair sa setup like naay mga noise detection nga dili dapat part sa test, so pwede na siya moingon dayon sa steward para ma-note dito So dire sa number 5, no dog shall be left unattended at any time in such a manner as to create danger or hazard to another dog. So handler or to itself, so each handler shall be responsible for any damage or injury caused or inflicted by his or her dog.
So pasabot dili pwede biyaan ang iro nga walay bantay nga mahimong delikado para sa uban iro. So ang handler o siyahang kaugalingon. So ang handler kung ang handler gyud ang responsable sa iro. So kung ang iro imong biyaan sa handler nakagawas niya makasamad sa lang iro, ang handler ang mo ako sa responsibilidad ana. Kay nagtanga-tanga man ka na handler. So ito jud mo responsibilidad. So number 6, there shall not be training or practice in the areas of certification or other location wherein may be described the normal so diri pasabot diri kay dili ka pwede mag-practice sa test area or sa lugar nga makasamok sa uban EDD team. So ang mga tao nga dili apil sa certification kung ang handler man god nag-practice sa test site, so mismo ang makasamok sa lain nga team. So nga na naghulat sa laing terms, bawal na siya. So the last rule of my discussion is Rule 46, the narcotics detection dog and handlers evaluation. So evaluation test. So in DDHET. So there is a section 193 and narcotics detection dogs and handlers evaluation test and guidelines. So kani nga section kay nagapasabot nga ang paggamit sa narcotics or detection dogs or canine units o sa ilang mga handlers, silang trainings or silang partners. So dili jud basta-basta. So kinahanglan sila moagi og evaluation test o sundon nila ang mga guidelines na gi-prepare sa SUEB or Supervisory Unit for Explosive and Bomb or narcotics. So i-provide sa chief sa SOSHA or sa Superior Office of Security and Investigation Agency. So ang purpose ani kay aron masiguro nga ang iro ay maayo og training og dili masayop sa pagdetect sa mga illegal drugs aron masiguro nga ang handler pod kay kabalo sa tama nga pamaagi sa pag-manage sa ilahang canine dog during operation. So aron ang information o ang standard nga proseso sa tibuok diri sa Pilipinas or sa lain nasod. So example ani. So isipon nato ang usa ka security agency nga gusto mo gamit og canine dogs para sa anti-drug operation sa usa ka airport. So ang dog o ang handler kay kinahanglan mo agi sa evaluation test nagi set sa SUEB or sa Supervisory Unit for Explosive and Bombs. So pananglitan gipasagol ang luggage sa mga pasahero og sa ginaguan nga sample nga illegal drug. So ang canine dogs kay dapat makita og mag-signal or maglingkod or muaw-aw nga naagi droga dito sa sulod sa luggage na sa pasahero. So dapat ikaw ang handler kinahanglan ipakita jud nimo nga kabalo ka unsaon nimo pag-lead sa imong iro sa kanang daghan og tao or pag-interpret sa signal or pag-control sa iro nimo bisan og daghan og tao. So that would be the end of my report. So sana unta naamoy na katunan or na nabalaan sa kung importanteng mga gipangyaw-yaw. So thank you very much and that's all.